Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Yung source na yan, kung tutusin, dapat bigyan niya ng medalya. Number one, binibigyan tayo ng information upang i-protect at i-preserve ang Filipino nation. Number two, binibigyan tayo ng information para magkaroon tayo ng matatag at matibay na national security sa ating bansa. Kasi paano naman tayo uusad? Paano tayo uunlad? Kung merong revolution na nangyayari for the last 53 years, saan naman papunta yung economic development mo? So sasabihin mo ba na threat yan sa national security? Hindi. Heroes yan to preserve the national security. Tapos sasabihin mo, yung pangalawa, yung information about na binigay kay Ka Eric tsaka kay Dr. Lorraine Halimbawa on travel funds. Threat ba yan sa national security? Hindi. Usapin yan at issue ng accountability and transparency. So anyway, again, yung tanong mo, tama ka doon. Paglulustay lang ng pera ito, it's a nonsense committee hearing. I'm sorry to say that. Naintindihan ko yung sentimiento ng mga congressman or who conducted this committee hearing. Pero, you know, you are serving the country. You are serving the Filipino nation. Hindi po pwede yung subjective. Hindi po pwede yan na you're serving a particular political interest. No? Meron kayong constituents. At ang napaka-basic naman yun, Angelo. No? Opo. Respetuhin nyo yung batas na pinasa nyo mismo. Which is to protect journalists under the SOTO. Sa inyong palagay bilang isang abogado, attorney, meron daw petition for habeas corpus yata. I don't know kung filed na sa Supreme Court para, kasi po, magre-recess ang Kongreso, mananatili sa detention facility sila Dr. Lorraine at saka si Ka Eric hanggang January. Christmas break. Hindi po ba parang napaka ano naman yun? Unfair naman sa kanila yun? Oo, tama yun. Yung remedy of petition for habeas corpus is alam mo, nung human rights lawyer ko sa Pilipinas, ginagawa namin yan kahit na by telegram, hindi na kami nagpa-file ng formal motion. So, ang ibig sabihin lang nun, you produce the body. Opo. No? Opo. And then, i-demand mo yung release. So, tama yung legal strategy yun to file a petition for habeas corpus. Hopefully, tignan kagad yun ng ating Korte Suprema. No? Ang mas mabilis dyan ay I'm appealing sana na yung kaparty ng unity or kahit na hiwalay, kahit naman sabihin natin na tama na merong separation of powers, no? But the president remains as the head of the political party ng majority ng Congress. So, you know, pag-usapan yan kasi hindi yan yung tinatawag nating intrusion, no? Opo. Pero at the end of the day, nag-uusap naman yan, hindi ba? Pag may mga legislative agenda, nag-uusap ang mga congressman at the president, no? So, ang pakiusap natin kay Speaker Romualdez at sa mga congressman, itigil nyo na po ito. Release Mas maganda sana kung magtulungan na lang sana sila mga kaibigan, ano? Eric para mas munlad pa ang Pilipinas. And Dr. Lorraine. Kasi wala pong batayan na i-detain ninyo ang dalawang journalists invoking their constitutional right and invoking their privilege na hindi disclose sa mga sources nila. Pero doon sa aspetong sinasabi ng isang kongresista, attorney, na naging national interest ito, national interest sa national security ito, dahil at one time, nabanggit daw ni Ka Eric na yung source niya, even nasa NPA side pa siya, kadre siya dati, official siya ng New People's Army, Kilusan, ay source na niya ito. So, feeling ng mga kongresista,
the more na kailangan nilang malaman para as a token o parang ang focus nila ay national security. Palagay nyo, valid yung kanilang observation na ganun? Hindi pa hindi pa rin valid yun. So, ini-expand nila yon para makahanap lang ng lusot at ma-justify yung exception. Wala akong makitang national security rito eh. So, halimbawa, ibahin parang natin threat yan, to national security daw yung source na yon dahil siyempre parang nag-feed ng mga information doon sa kalaban dati. Kaya nga sabi ko, ngayon nandiyan pa siya. Kaya nga sabi ko may distinction. In fact, yung source na yan, kung tutusin, dapat bigyan niya ng medalya. Number one, binibigyan tayo ng information upang i-protect at i-preserve ang Filipino nation. Number two, binibigyan tayo ng information para magkaroon tayo ng matatag at matibay na national security sa ating bansa. Kasi paano naman tayo uusad? Paano tayo uunlad? Kung merong revolusyon na nangyayari for the last 53 years, saan naman papunta yung economic development mo? So, sasabihin mo ba na threat yan sa national security? Hindi. Heroes yan to preserve the national security. Tapos sasabihin mo, yung pangalawa, yung information about na binigay kay Ka Eric tsaka kay Dr. Lorraine halimbawa on travel funds. Threat ba yan sa national security? Hindi. Usapin yan at issue ng accountability and transparency. So, iyan yung mga overriding principles and elements. Demokrasya tayo, hindi naman tayo komunismo, hindi tayo politburo, hindi tayo Russia. So, bakit mo sasabihin na paano naging threat yung national security sa mga information na binibigay na nakakatulong sa ating pamahalaan? Sagutin nga nila yan, paano? Opo. Nakakatulong nga sa pamahalaan, nakakatulong kay Pangulong BBM, nakakatulong sa ating Department of Defense, sa ating military. So paano nila sasabihin niya na threat to national security? Hindi. Supporting national security yung mga ginagawa nila. Pastor, anong may papanalangin mo for the betterment of para ma-enlighten man lang yung Pangulo dito? Palagay mo pa on the ground si Pangulo dito, hindi ba niya nare-realize pati yung peace talks ay ill-advised siya dito? Pati dito sa kaso nila Ka Eric Celis. Dahil all praises naman ang Pangulo sa NTF-ELCAC. Yung accomplishments, anti-insurgency campaign, the whole of nation approach ni Tatay Digong, tapos ito nag-carry over sa kanyang administrasyon. Bakit parang wala siyang say dito sa mga ganitong nangyayaring insidente, senaryo? Well, mahirap sagutin yan. I'm pretty sure na marami siyang mga matatalino at magagaling na advisors, no? Pero bagamat I'm an outsider, hindi naman ako bahagi ng kanyang advising team, kumbaga, no? Kahit sino ay makikita naman natin yung samot-saring politika na nangyayari ngayon na napakaaga pa. No? So, bilang abogado at ministro, alam mo, disipulo ako ng kapayapaan eh. Opo. So, nadaanan ko na yan, yung mga advocacy ng violence. Kaya nung naging ministro ako, alam mo, Angelo, ay malaki yung pinagbago ko kasi at the end of the day, napakahalaga pa rin yung individual right ng isang mamamayan at at the same time yung spiritual dimension ng isang namamahala sa pamahalaan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggado. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.